Kain tayo mga low carb. Uncle Justin, i-break ko ngayon ang aking 24-hour fasting at ngayon ay linggo, alas 2 na ng hapon. Ano? Ngayon ang aking pampitong araw ng 1 meal a day or month. Ano? At bukas, Monday, ay babalik na ako sa aking regular or default na eating pattern at yun yung 2 meals a day. No? Ang aking first meal ay alas 12 na tanghali. Ang second meal ko naman ay alas 6 na ng hapon. So, yun ang 6-hour na eating pattern. No? At meron akong ilang oras yun? 18 hours na fasting. Ano? Yun, tawagin din natin ito na 18-6. No? 18 hours na fasting at yun yung 6-hour naman na eating period. Ano? So, una sa lahat ay i-break ko ang aking fasting sa pamamagitan ng 2 kutsara ng virgin coconut oil, VCO. Ito ang pinakamasustansyang fat, oil and fat. Yun ang kailangan nating mga low carb para sa ating energy. At kailangan ng ating lahat ng klase, trillions of cells ng ating katawan. No? So, susunod natin itong sabaw. Beef bone broth ito. Halo-halong pangatlong araw ng laga ito. Nalagay ko sa ref. Tapos kinabukasan, pinapalamig ko lang ulit. Okay. So, meron din ako ditong pork liempo. Siyempre, puno-puno ito ng taba. Mutulo sa taba, no? Sa ating mga low carb, ang pinaka mahalaga na pagkain sa atin ay fat and protein. Lahat ng karne, lahat ng klase ng animal fat, sama dyan ng siyempre isda, itlog. Yun ang tinatawag nating nutrient dense na mga pagkain. Ang tawag ko dito ay ancestral diet. Ganito kumain, ganito ang mga pagkain ng ating mga ancestors. Million years ago. Dahil ito ang tinatawag natin na healing food. Ang taba ay nakakapagpagaling ng ating mga sakit. Ang protina ay ating nagsusustain ng ating muscle growth. Kaya tawag natin dito mga low carb ay itong nutrient-dense food or ancestral diet ay healing food. So, ito ay kabaliktaran ng lahat ng ipinapangalandakan at nakagisnan nating pananaw na ipinalaganap ng mainstream healthcare system. No? So, wala silang intensyon na pagalingin ng mamayang Pilipino. Ang mas intensyon nila ay manatiling masasakitin ang mga Pilipino nang sa ganon ay patuloy na bumibili ng mga pang-maintenance sila araw-araw for life. Tuloy ko lamang itong aking pagkain, mga kalokan. Tama. Ang tawag sa atin dito, mga kalokan, by the way, no? Tatlo ang ating tinatawag na macronutrients. Number 1, siyempre, yung protein. Number 2, fat. Kasi naman, nakagisnan natin nakasama ang carbohydrates sa macronutrients. Pero sa tatlong macronutrients na yan na nakagisnan natin, ang pinaka-essential na nutrients ay dalawa lang. Ang fat at ang protein. Ang carbohydrates ay non-essential. Kahit walang carbohydrates or dietary carbohydrates na ipapasok natin sa ating katawan ay po pwede. Hindi kailangan yon. Dahil kayang likain ng ating katawan ang mga ito. Kung tawagin ay gluconeogenesis.
Kaya huwag magalala mga kalawkag. Focus lang tayo sa nutrient-less, fat, and protein. Optional sa atin kung tayo ay kakain ng mga green leafy vegetables. No? Optional yon sa bawat isa. Tuloy ko lang ang aking kain. Nagsasebo na yung gilid niya. Lumalamig. Natin yung higado, nigiliw, liver at saka pork lempo. Sarap. Sarap, mamo ah. Sarap. The best.